4:51 na po ng umaga. Good morning, Rina. Good morning. Yan, walang pasok ang mga estudyante sa Metro Manila. Kagabi lang nag-announce, diba, transport strike. Dahil sa strike dahil tinututulan ng mga jeepney drivers and operators yung pag-face out ng mga lumang jeep. Ang totoo niya, talagang ano yan matagal ng issue yan, di ba? Matagal na rin nabibinbin niya. Pero ang tanong niyan lagi, ano ba talaga ang mas mahalaga? Yung seguridad ng mga pasahero o yung talagang kabuhayan naman? Pero tinitingnan nila, bakit meron bang alternative na ibibigay ang pamahalaan? Oo. Bibigyan ba nila ng puhunan? Diba? Yes. Diba? Yung mga loan daw sa, para makabili ng panibagong mga jeep na electronic jeep yata yun, yung mga kuryente na. Sinasabi niya. Kaya kasi, tulad yung yung bus na aksidente sa Tanay Rizal, di ba luma na talaga yun? Yes, Although 2004 na nakarehistro. Iba ata yung registro, yes. Pero, kung galing sa ibang bansa yun, converted yun, tapos pagdating dito, aayusin pa sa Subic yun. Sa mga kung saan man ibinabang port yun, di ba? Tapos, ang talagang mas matagal pa yun kaysa sa nirehistro dito sa Pilipinas. Kasi, matatagal na yun sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, mga 10 taon, 5 taon, wala na yan I-junk na yan sa kanila, di ba? So, dapat yung 2004, i-add pa doon yung years na. Yes, kung kaya talaga na manufacturer yun. Yes, dapat yun ang rehistro nun. Yes, paano yung mga jeep dito, di ba? Mga lumang makina yan, binili, tapos ginawan lang, inassemble lang yung body niyan. Dapat alam mo, June, pantay. Pag i-apply nila sa mga jeepney yan, dapat i-apply din nila sa mga kotse, yung mga private cars naman. Hindi, depende kasi sa pag-usapan naman dyan, mas well-maintained kasi ang private. Kasi ano yan kasi ang pinag-usapan dito, pasahero, yung mga mass transport kasi sinasabi nila, ay mas maraming involved na pasahero. Siyempre, mas maraming buhay ang nakasalalay sa kamay ng isang driver, di ba? Tama. Kaya abangan po natin yan. Develop it dyan. Maganda umaga po. Araw na po ng Lunes, 27 ng Pebrero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason. Ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Paggunita sa ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, mapayapa sa kabila ng iba't ibang kilos protesta. Ilang transport groups mahigpit na tinutulan ang pag-phase out sa mga lumang jeep. Malawakang tigil pasada isasagawa sa iba't ibang panig ng bansa ngayong araw. Klase sa elementary at high school sa buong Metro Manila, sinuspinde ng Malacanang dahil sa transport strike. Klase ng ilang universidad, kinansila rin. Dating NBI Deputy Director at Bureau of Corrections Chief na si Rafael Rago sumuko na rin sa NBI, kaugnay ng kinakaharap na drug case. At munting pangarap na pangkabuhayan showcase ng isang senior citizen sa Makati City, ipinagkaloob ng UNTV katuwang ang ilang partner in public service. Bago po ang detalye ng ating mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. Formal nang itinurn over sa lokal na pamahalaan ng Samal Island, Davao del Norte ang bagong bukas na Rehabilitation Center. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang turnover ceremony sa rehab facility na ipinagkaloob ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Ito ang kauna-unahang gusali na naitayo sa 15 ipinangako ng grupo. Sinimulang itayo ang pasilidad na nagkakahalaga ng 500,000 pesos noong November 2015 at natapos noong Nobyembre ng nakaraang taon. Mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Duterte, halos 200 ng drug dependents na Samaleños ang naitatalang sumuko sa mga otoridad at nangakong magbabagong buhay. Ang community-based drug rehabilitation facility ay matatagpuan sa Sitio Maag, Island Garden City of Samal. Natuklasan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na masyado ng luma ang bus na naaksidente sa Tanay Rizal 1 linggo na ang nakalilipas. Ayon sa LTFRB, halos 30 taon na ang naturang bus na pag-aari ng Panda Coach Tours and Travel Incorporated dahil ito ay ginawa noon pang 1988. Taliwas ito sa 2004 model na nakasaad sa rehistro nito. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra, ang sobrang kalumaan ng bus ang isa sa mga dahilan kung bakit nangyari ang trahedya na ikinasawi ng 15 sakay nito. Kasunod nito, iginiit ni Delgra ang pagsasailalim sa modernization sa lahat ng pampublikong sasakyan.
Binigyan ng retirement honor ng Calabarzon Police si Police Chief Superintendent Balfrey Tabian sa Camp Vicente Lim sa Laguna noong Biyernes ng hapon. Si Tabian ay dating kaklase ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na kapwa kabilang sa PMA Sinagtala Class of 1986. It is time for me to take a bow, but to those who will remain in the service, it is still show time and the show must go on. Thank you for the memories. Matapos nito ay agad na isinunod ang turnover ceremony kung saan pinalitan si Tabian ni Police Chief Superintendent Mau Aplasca na dating hepe ng PNP Aviation Security Group. As your regional director, I would like all of us to vigorously pursue the commitment of our President and our Chief PNP to bring peace and security in our communities. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad ng Philippine National Police sa Custodial Center kung saan nakadetain si Senator Laila de Lima dahil sa kasong may kinalaman sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Paalala ng PNP sa mga bibisita sa senadora, may oras lamang ang dalaw para sa pamilya at kaibigan. Kailangan din munang humingi ng clearance mula kay PNP Chief Ronald de la Rosa kung dadalaw doon ang mga kilalang personalidad. Ito ay dahil tanging ang abogado lamang umano ni De Lima ang maaaring pumunta anumang oras. Tiniyak naman ng PNP na hindi sila magkukulang ng mga tauhan na magbabantay sa loob at labas ng custodial center. We will make sure that she's safe and secure while in our custody. Balita naman sa labas ng bansa, 4 ang nasawi sa pag-atake ng mga militante sa South Kashmir. Ayon sa inisyal na ulat, galing ang Army at Police Party sa isang bayan sa Shopian District ng Tambangan ang mga ito. 4 na iba pang pulis ang sugatan sa halos 1 oras na palitan ng putok ng magkabilang panig. 3 sundalo at 1 sibilyan naman ang nasawi sa insidente. Ayon sa mga anak ng biktima, matapos ang putukan ay pinuntahan nila ang kanilang ina na natutulog sa kwarto nito sa itaas ng bahay nang maganap ang insidente. Dito na nila nakitang wala itong buhay dahil sa tinamong pinsala. Bumiyahe na patungong North Sea oil fields sa United Kingdom, ang pinakamalaking semi-submersible vessel ng China. Lula ng Xinguanghua cargo vessel ang floating platform para sa oil production, storage at unloading. Ang naturang platform na Hope No. 6 ay hugis cylinder at kayang umikot sa lahat ng direksyon upang maiwasan ang pagkasira sanhi ng malalakas na alon. Ang oil and gas offshore processing plant ay ginawa sa loob ng 4 na taon. May bigat itong aabot sa 31,000 tonelada at may taas na 56 na metro o katumbas ng 18 palapag. Inaasahang darating ito sa North Sea oil field sa Hunyo kung saan ito mananatili sa loob ng 2 dekada. Sa detalye ng mga balita tulad ng mga naunang ipinahayag ng Malacanang, naging simple lamang ang pagunita sa ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong taon. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longboan. Ikukumpara sa mga nakalipas na taon, mas simple ang naging paggunita noong Sabado sa ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Nagkaroon lamang ng isang maiksing programa at pag-aalay ng bulaklak sa People Power Monument sa EDSA na pinangunahan ni na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Eduardo Año at dating Executive Secretary Eduardo Ermita. Hindi na rin nagkaroon ng pagsasadula ng salubungan o ang makasaysayang pagtatagpo ng Philippine Constabulary at Armed Forces of the Philippines na nagbigay daan sa EDSA People Power Revolution noong 1986. However simple or however lavish, the important thing being to remind our people, especially the younger generations, why there was EDSA 1, why there was EDSA 2, and what they must recall in order to preserve our way of life under a democratic form of government. Itong pagdiriwang ng EDSA ay ginagawa natin taon-taon bilang paggunita sa isang mapayapang revolusyon na nagbigay ng demokrasya sa atin. So sana ito rin ang maging inspirasyon sa buong Pilipinas para magkaroon na tayo ng isang permanenteng kapayapaan para sa mga Pilipino. Hindi naman nakadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa naturang pagtitipon. Una nang didepensahan ng Malacanang ang simpleng selebrasyon ng 1986 Revolution na nagbigay daan upang matapos ang 2 dekadang panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos.
many things are happening this year. I mean, we have the ASEAN event, and that is keeping everybody busy, including so many other programs that this government is trying to do. Was there enough preparation time? Maybe there was not enough preparation time because we are all preoccupied, no? Giit ng organizers, mas mahalagang maipakita na ang diwa ng EDSA ay ang pagbabagong maidudulot sa bansa at pagpapanatili ng tunay na demokrasya. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Iba't ibang grupo ang nagsagawa ng kilos protesta noong Sabado kasabay ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Narito ang hataw na balita ni Marge na Pelayo. Daan-daang rallyista ang nagmarcha mula sa Calao Avenue hanggang sa harapan ng US Embassy sa Maynila noong Sabado, kasabay ng paggunita ng ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution o ang tinaguriang Bloodless Revolution sa kasaysayan ng bansa. Tinututulan ng mga ito ang umano'y pagsuporta ng US government sa anti-drug war ng pamahalaan. Ipinanawagan rin ng mga ito ang pagtupad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y tunay na pagbabago na ipinangako nito noong panahon pa lamang ng pangangampanya. Nais din ng mga ito na muling ituloy ng pamahalaan ang usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines at ang pagpapalaya sa nasa 400 political prisoners. Ngunit ang sanay mapayapang kilos protesta ay nauwi sa kaguluhan at gumamit pa ng water cannon ang mga anti-riot police nang magpilit ang mga rallyista na makalapit sa embahada. Ilan sa kanila ay bahagyang nasaktan sa pangyayari. Hindi wasto ang gawain ng kapulisan sa pagsupil sa mamamayan, lalo't-lalo na sa pagpapahayag at yung paniningil doon sa pagsasalaula ng dayuhang bansa sa lahat ng mamamayang Pilipino at sa likas na yaman. It's important that the current government realize that these things have been done before and have not succeeded. So it is better for this government to deal directly with the problems of the people rather than do another wave of fascist repression that is similar to the past Marcos dictatorship. Ayon sa Manila Police District, matapos ang komosyon ay naging mapayapa rin ang kilos protesta ng grupo nang mapahinuhod ang mga ito na huwag nang magpilit lumapit sa embahada. Pagkatapos ay dumiretso na ang mga ito sa People Power Monument sa EDSA kung saan nagsasagawa rin ng kilos protesta ang iba pang grupo. Marge Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Kung merong nagsagawa ng mga kilos protesta kontra sa mga kampanya ng pamahalaan, pro-Duterte rally at karavan naman sa Metro Manila, mga lalawigan at maging sa labas ng bansa ang naging pantapat ng mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadi. Muling nagtipon sa Luneta noong Sabado ang mga grupong sumuporta sa presidential campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong nakalipas na taon. Layo nilang ipakita ang patuloy na pagsuporta sa kampanya ng Pangulo laban sa iligal na droga, katiwalian at kahirapan. Ayon sa tagapagsalita ng Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee, may mga pagkakataong napapansin nila na pinanghihinaan din ng loob ang Pangulo. We are urging the President na huwag manamlay, kinakailangan ituloy ang laban sa illegal na droga. Tinatawagan din natin si General Bato de la Rosa, kagaya ng ginawa na nagkaroon ng suspension ng operation sa mga anti-illegal drugs. We are urging him to also pursue the same with probably heightened intensity. Dahil yun ang kinakailangan natin para magkaroon ng katahimikan. Bukod sa pagpapakita ng kanilang patuloy na suporta, nais umano nilang ipadama sa Pangulo na naghihintay sila sa katuparan ng mga ipinangako nito. Tinatayang aabot ng hanggang 200,000 ang nakiisa sa pagtitipon sa Luneta kasabay ng mismong araw ng paggunita ng ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Siya naman ang pinaglaban natin, yung panunumbalik ng kalayaan at demokrasya, di ba? At tayo naman dito sa Luneta, ang pinaglalaban natin ang pagpapatuloy ng kalayaan at demokrasya. And we have to make sure that freedom is preserved
We have to make sure that democracy is strengthened and it should not be lessened as we go on. Bukod sa Metro Manila, mayroon ding isinagawang mga pro-Duterte caravan sa ilang probinsya at maging sa labas ng bansa. Sa Bacolod City, nasa 500 taga-suporta ng Pangulo ang nakiisa sa caravan, kabilang na ang ilang mga alkalde at opisyal ng Negros Occidental. Nagtipon-tipon naman ang ilang overseas Filipino workers sa harap ng monumento ni Dr. Jose Rizal sa Calle Islas Filipinas sa Madrid, Spain upang ipahayag ang kanilang pagsuporta sa ilang priority measure ni Pangulong Duterte gaya ng death penalty reimposition bill at pagpapalit ng federal government sa kasalukuyang democratic form of government. Kasi kami bilang OFW, kahit malayo kami sa aming pamilya, sila pa rin ang aming iniisip. Kaya kami hindi nagdadalawang isip na nandito, nakikipaglaban kahit malayo sa Pilipinas dahil umiiral pa rin sa amin ang aming pagmamahal sa aming bayan. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Kasabay din ang anibersaryo ng EDSA People Powers na naging susi ng pagbabalik ng demokrasya at kalayaan ng mga Pilipino. Isang freedom rally naman sa Davao City ang nilahukan ng humigit kumulang sa 10,000 taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Bukod sa Quirino Grandstand, nagtipon-tipon din sa Rizal Park sa Davao City ang libo-libong mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa rally organizers, aabot sa 10,000 tao ang nakiisa sa pagtitipon na pinamagatang Defend Our Freedom Against Corruption, Crime and Drugs. Ang iba galing pa sa Surigao, Cagayan de Oro, Lanao, Cotabato at Zamboanga. Mahigit sa 350 pulis ang itinalagang magbantay sa seguridad sa pagtitipon, katuwang ang 300 sundalo mula sa Task Force Davao at mahigit 1,000 civilian volunteers. Isa sa sinusuportahan ng mga lumahok sa Freedom Rally ay ang pagkakaroon ng isang federal form of government. Isa ang federalismo sa ikinakampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dito tayo, naghahanap tayo ng isang bunga na haon sa atin mula sa kahirapan na maangkin ang tunay na pagbabago at walang iba na magdulot dito kung hindi palitan ang sistema ng gobyerno from unitary system to federal system. Gate ng grupo, malaki ang maitutulong ng federal system upang mapaunlad ang mahihirap na lugar sa bansa. Dako ang pakinabang sa mo federal system na convert sa unitary. Like for example sa national budget. Sa national budget, 80% ang national share, 20% lang ang sa local share. But sa federal system, 30% lang ang yatag sa national, 70% na ang sa local level. Kana ang naghatag encouragement nako sa pag-support sa federalism. Subalit umaasa ang Federal Movement of the Philippines na maipatutupad na ang federal system bago ang taong 2020. Dahil kung hindi, posibleng maging mahirap na ang pagpapasa rito lalo't malapit na ang susunod na presidential elections kung saan meron ding kani-kanyang interes ang iba't ibang politiko. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Mariin naman pinabulaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang napaulat na pagpilit ng kagawaran sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na makiisa sa mga pro-Duterte rally noong Sabado. Sa isang Twitter message ng DSWD Secretary Judy Tagiwalo, sinabi nito na ibinilin mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dapat magamit ang mga programa ng pamahalaan para sa pagsusulong ng kahit anong political agenda. May kalayaan ding mamili ang mga benepisyaryo ng 4Ps kung ano ang kanilang susuportahan at hindi ito makakaapekto sa kanilang tinatanggap na mga benepisyo. Tiniyak naman ng kalihim na iimbestigahan kung mayroong mga DSWD officials o staff na nananakot sa beneficiaries na hindi ibibigay ang benepisyo kung hindi makikiisa sa rally. Sa iba pang balita, panibagong malawakang tigil pasada ang isasagawa ngayong araw ng ilang transport group. Ito ay bilang pagtutol sa planong jeepney phase-out at modernization program ng pamahalaan. Kabilang sa mga lugar na inaasang maapektuhan nito ay ang mga jeep na biyahe pa sa buong Metro Manila, mga kalapit probinsya gaya ng Rizal, Bulacan, Laguna at Cavite. Gayon din ang ilang bahagi sa Visayas
at Mindanao Region. Ayon sa mga transport group, isang anti-poor program ang planong ito ng pamahalaan dahil tiyak na maraming driver ang mawawalan ng trabaho sa oras na maipatupad ito. Na binibigay itong jeepney sa kamay ng malalaking korporasyon at inaagawan kami ng kabuhayan. Yung mga maliliit na operator, pangangad nilang kumita ng malaking komisyon dito sa bentahan ng mga bagong unit at naghahangad sila na maging bahagi nito mga fleet management. Samantala, ayon sa abiso ng Department of Transportation, suspindido ang implementasyon ng number coding scheme sa mga pampublikong sasakyan ngayong araw, kaugnay ng isasagawang tigil pasada. Sinuspindi ng Malacanang ang pasok ng mga elementary, high school at senior high school students sa mga pribado at pampublikong paaralan sa buong Metro Manila ngayong araw. Kaugnay ito ng isasagawang tigil pasada ng ilang transport groups sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, ilang local government units ang nagdeklara na rin ng class suspension sa mga probinsyang maapektuhan ng tigil pasada. Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa Iloilo City. Preschool to high school naman sa Daraga, Albay, Legazpi City at Talisay City, Cebu. Mula preschool at public elementary schools naman ang class suspension sa Mandawi City sa Cebu at gayon din sa lahat ng pampublikong paaralan sa Bacolod City. Bukod sa mababa at mataas na paaralan, ilang universidad din sa Metro Manila at ilang lalawigan ang nagdeklara ng class suspension ngayong araw. Kabilang dito ang La Verdad Christian College sa Caloocan, Adamson University, University of the Philippines, Manila, Philippine Women's University, Manila at Quezon City, Lyceum of the Philippines, University, Manila, Colegio de San Juan de Letran, Manila, De La Salle, Makati, BGC at Taft, De La Salle College of St. Benilde, San Beda College at St. Paul University, Manila. Gayon din ang Don Bosco Technical Institute, Makati at Mandaluyong, Far Eastern University, Makati at Manila, University of Santo Tomas, University of the East, Manila and Caloocan, pamantasan ng lungsod ng Valenzuela, Technological Institute of the Philippines, Manila and Quezon City. Habang sa lalawigan naman, wala ring pasok ang mga estudyante sa Aquinas University of Legazpi sa Albay at ang Bicol University. Samantala, narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Hi Mon, good Monday morning. Hi Rina, good morning. Here are the news from different parts of the globe. Malaysia's health ministry says it will submit the autopsy report of King Jong-nam to police for further investigation within the coming week. Malaysia's health minister says autopsy findings are consistent with police reports showing North Korean leader Kim Jong-un's estranged half-brother was killed by VX nerve agent. It is classified by the United Nations as a weapon of mass destruction. The minister adds the only challenge faced by the investigators is to ascertain the identity of the victim, which ideally is involve the next of kin to do a DNA profiling. Authorities say no next of kin has come forward so far. A fierce blaze at a hotel in southeastern China killed 10 people on Saturday. The fire broke out at the hotel in the inland city of Nanchang, the capital of China's Jiangxi province. The blaze trapped people inside, including workers who were carrying out renovations on the building. One person had been injured jumping from a second-floor window to escape. Initial probes suggested the cause of the fire were tools used to cut construction materials. 7 people had been detained by police while investigations continued. Meanwhile, a man drove into a crowd standing by a bakery in the southwestern German town of Heidelberg on Saturday, killing 1 and injuring 2 people. Police said a 73-year-old German man died in hospital after being seriously injured. The 2 other people who were injured received hospital treatment but were later discharged. According to the police, the suspect is now in a hospital in Heidelberg, having been shot by police while being arrested, leaving him seriously injured. Authorities said there were no indications that it was a terrorist attack. And those are the news from around the world this morning. Back to Irina. Thank you, Monica, for that global news. Samantala, ready tayo sa Radyo La Verdad 1350 sa Huntahan with Attorney G at
Jose Castigador Jr. Yes. Castigador Jr. Siyempre, Mr. Jun Soriao. Iba yung dating pag Jose Castigador Jr. Parang pangmalakasan yun. Yes. Makatang. Nasa si Beth, naapektuhan na ba ng tigil pasada? Hindi na nakasakay. Hindi ko siya lalaitin ngayon, John. Bakit? Kasi may sakit si Baby Kate. Kawawa naman si Baby Kate, siyempre. Yes. Mataas daw, taas baba ang lagnat. So, pero gagaling na yun, ngayong araw gagaling na. At doon sa ating mga mananakay, lalo-lalo na po sa mga papasok sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga pinagtatrabuhan, medyo gumising na po kayo na maaga ngayon pa lamang, sapagkat sigurado Kuya Jun at saka Rina, wala namang mga sasakyan, mahihirapan sila. Yes. Diba? At siyempre doon sa mga bata naman, na may mga pasok, yung pong paki-verify nyo mabuti, yung mga sinasabi natin dito sa UNTV sa balita, ano mga eskwelahan ang walang pasok. At Prof. George, mukhang tulad ng school ng anak ko, kagabi pa lang nag-tweet na. Official. Maraming mga nagtitweet na ganyan. Pinakagandahan ngayon dahil may social media. Because of technology. Tita Rina, kwento mo sa amin yung nakapagpigil hininga daw na laro kagabi. Napanood mo ba? Hinebra. Yung Hinebra game. Hindi ko napanood yung Hinebra game. Yung TV Cup na napanood ko. Sa Sunday pa yun. Pag yung Sunday TV pa Cup, yun. sige. At saka tinitest lang kita kung saan kayo. Sa PBA ka ba? O Sa Sunday pa yun. Ang UNTV Cup. Abangan nyo po yan. Hindi na ako updated ng Napakainit. Ang dalawang mga ano yan, yung mga hindi pa nagcha-champion. Nako, tingnan natin kung sino ba talaga papalarin sa kanila. Yeah. Ayan, maraming salamat sa inyong dalawa. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Na-aksidenteng pedicab driver sa Bacolod City tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Dating NBA Deputy Director at Bureau of Customs Chief na si Rafael Ragos sumuko na rin kaugnay ng kinakaharap na drug case. Pilipinang nasa death row sa Indonesia dahil sa drug smuggling na si Mary Jane Veloso. Pinayagan na ng korte na tumistigo laban sa kanyang recruiters. Umano'y pagpatay ng Abu Sayyaf sa bihag nitong German national, bineberipika pa ng Armed Forces of the Philippines. At munting pangarap na pangkabuhayan showcase ng isang senior citizen sa Makati City, ipinagkaloob ng UNTV katuwang ang ilang partner in public service. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang pedicab driver na nabangga sa Bacolod City noong Sabado. Narito ang hataw na balita ni Elaine Moreno. Bukol sa paa at gasgas, iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng isang pedicab driver matapos mabanggaan ng motorsiklo sa Burgos Extension, Barangay Estefania, Bacolod City pasado alas 10 noong Sabado ng gabi. Kinilala ang biktima na si Nestor Garaganaw, 41 anyos, na agad tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Kwento nito, pauwi na sana siya nang biglang mabangga ng rumaragasang motorsiklo. Aminado naman si Mang Nestor na wala siyang signal light at madilim din ang kalsada, kung kaya hindi agad siya napansin ng motorcycle driver. Samantala, matapos lapatan ng Pangunang Lunas ay dinala na ito ng grupo sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital para sa iba pang kakailanganing atensyong medikal. Elaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Nakatakdang ipresenta ngayong araw sa Muntinlupa Regional Trial Court si dating National Bureau of Investigation Deputy Director at dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos matapos itong sumuko sa NBI kahapon. Huwebes nang maglabas ng arrest warrant si Judge Juanita Guerrero ng Muntinlupa RTC Branch 204 laban kay Ragos na kapwa-akusado ni Senator Laila De Lima sa kasong drug trafficking. Sa pagdinig ng Kongreso noong nakaraang taon, umamin si Ragos na 2 beses siyang nagdala ng pera galing sa mga drug lords sa Bilibid sa mismong bahay ni De Lima sa Parañaque City. Kaharap umano si De Lima nang tanggapin ni Ronnie Daya ng perang nagkakahalaga ng kabuuang 10 milyong piso. Kinukumpirma pa ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na pinatay na ng bandidong Abu Sayyaf Group ang bihag nitong German national na si Jürgen Kanter.
Ayon sa nilabas na pahayag ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Doresa, nakatanggap siya ng ulat na pinatay ang bihag kahapon ng hapon sa Sulu. Ngunit ayon sa kalihim, habang hindi pa ito nakukumpirma, ay patuloy ang operasyon ng AFP upang mailigtas ang nalalabing pang bihag ng ASG. Natandaang nagbigay ng taning na hanggang linggo ng alas 3 ng hapon ng Abu Sayyaf upang mabayaran ang 30 million pesos na ransom para sa biktima, si Cantor. At ang kanyang asawang si Sabine Mers ay dinukot ng grupo noong November 2016 sa karagatang sakop ng Malaysia. Una nang pinatay ng mga bandido si Sabine. Muling magsasagawa ng tigil pasada ngayong araw ang ilang transport group bilang pagtutol sa planong phase-out ng pamahalaan sa mga lumang jeepney. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Panibagong malawakang tigil pasada ang isasagawa ngayong araw ng ilang transport group. Layo nitong tutulan ang planong jeepney phase-out at modernization program ng pamahalaan. Kabilang sa mga lugar na inaasahang maaapektuhan nito ay ang mga jeep na bumabiyahe sa buong Metro Manila, mga kalapit probinsya gaya ng Rizal, Bulacan, Laguna at Cavite. Gayon din ang ilang bahagi sa Visayas at Mindanao region. Ayon sa mga grupo, isang anti-poor program ang gagawing ito ng pamahalaan dahil tiyak na maraming driver ang mawawala ng trabaho sa oras na maipatupad ito. Kaakibat rin nila nito ang posibleng pagtaas ng pamasahe kapag naging moderno na ang mga pampasaherong jeep. Na binibigay itong jeepney sa kamay ng malalaking korporasyon at inaagawan kami ng kabuhayan yung mga maliliit na operator, pangangad nilang kumita ng malaking komisyon dito sa bentahan ng mga bagong unit at naghahangad sila na maging bahagi nito mga fleet management. Bukod sa tigil pasada, magkakaroon din ng transport strike ang Piston at Stop and Go Coalition. Alas 11 ng umaga ay magtitipon-tipon ang mga ito sa Quezon City Memorial Circle bago magmarcha patungong Menjola. February 6 nang unang isagawa ng grupong Stop and Go ang transport strike kung saan naparalisa ang biyahe sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Una nang nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na sususpindihin o kakanselahin ng ahensya ang prangkisa ng lahat ng mga driver na lalahok sa tigil pasada. Samantala, ayon sa abiso ng Department of Transportation, suspendido ang implementasyon ng number coding schemes sa mga pampublikong sasakyan ngayong araw kaugnay ng isasagawang tigil pasada. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinuspinde ng Malacanang ang pasok ng mga elementary, high school at senior high school students sa mga pribado at pampublikong paaralan sa buong Metro Manila ngayong araw. Kaugnay ito ng isasagawang tigil pasada ng ilang transport groups sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, ilang local government units ang nagdeklara na rin ng class suspension sa mga probinsyang maapektuhan ng tigil pasada. Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa Iloilo City, preschool to high school naman sa Daraga Albay, Legazpi City at Talisay City, Cebu. Mula preschool at public elementary schools naman ang class suspension sa Mandawi City sa Cebu at gayon din sa lahat ng pampublikong paaralan sa Bacolod City. Bukod sa mababa at mataas na paaralan, ilang universidad din sa Metro Manila at ilang lalawigan ang nagdeklara na rin ng class suspension ngayong araw. Kabilang dito ang La Verdad Christian College sa Caloocan, Adamson University, University of the Philippines Manila, Philippine Women's University Manila and Quezon City Campus, Lyceum of the Philippines, University Manila, Colegio de San Juan de Letran Manila, De La Salle Makati, BGC at Taft, De La Salle College of St. Benilde, San Beda College at St. Paul University Manila. Gayon din ang Don Bosco Technical Institute, Makati at Mandaluyong, Far Eastern University, Makati and Manila, University of Santo Tomas, University of the East Manila and Caloocan, pamantasan ng lungsod ng Valenzuela, Technological Institute of the Philippines, Manila and Quezon City. Habang sa lalawigan naman, wala ring pasok ang mga estudyante sa Aquinas University of Legazpi at sa Albay at ang Bicol University. Pinayagan na ng Santo Domingo Nueva Ecija Regional Trial Court Branch 88 si Mary Jane Veloso na makatestigo sa kasong illegal recruitment at human trafficking laban sa kanyang mga recruiter na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacalinaw. Itinakda ni Presiding Judge Anarica Castillo Reyes sa April 27 ang deposition o pagkuha ng testimonya ni Mary Jane sa kulungan sa Yogyakarta, Indonesia. Sasagutan ni Mary Jane ang mga tanong
na babasahin sa kanya ng konsul ng Pilipinas sa harap ni Judge Castillo Reyes, mga abogado mula sa NUPL at mga prosecutor ng DOJ. Nahatulan ng bitay dahil sa kasong drug trafficking si Veloso, ngunit ipinagpaliban ng Indonesia ang pagpapatupad sa kanyang sintensya habang nililitis ang kaso laban sa kanyang mga recruiter. Ilang illegal drug operation na ang namomonitor ng Philippine National Police nitong nakalipas na linggo. Ayon sa PNP, isang dahilan sa pagbabalik lansangan ng mga drug dealer ay ang pagkakasuspinde sa operasyon ng pulisya kontra illegal na droga. Narito ang hatol na balita ni Leslie Longbowen. Hindi na tayo pwede mag-operate sa anti-drug. No more anti-drug operation. We have to focus our efforts towards internal cleansing. And by that time, na ma-cleanse natin ang PNP, the President will determine that and he will instruct us to go back to our war on drugs. But right now, no more drug operations. Let us keep off drugs and focus on internal cleansing. That is why, starting today, I have dissolved the anti-illegal drugs group. All anti-drug units from the national to the police station level. Bago matapos ang buwan ng Enero, sinuspindi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng anti-illegal drug operation ng Philippine National Police. Ito ay matapos masangkot ang ilang tauhan ng pulisya sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju sa loob mismo ng headquarters ng PNP. Ngunit ilang linggo pa lamang mula nang ipatigil ang war on drugs ng PNP, nagbalik na naman ang ilang drug dependents sa kani-kanilang operasyon. Ayon kay Quezon City Police District Director Guillermo Eleazar, batay sa kanilang monitoring, balik lansangan na naman ang mga drug pusher at user na nagbebenta at bumibili ng illegal na droga tulad ng shabu. Ang indication, actually reports from the barangays, we're receiving reports na talagang nagbabalikan yung paggamit ng droga, pati rin yung bentahan kasi alam nila na we are prevented now for engaging in the planned police operation. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang shabu o drug methamphetamine ang karaniwang ginagamit ng mga Pinoy na drug dependent. Aminado naman ang isang drug user na sa kabila ng epekto sa kanilang operasyon ng anti-drug campaign ng Duterte administration, nakalulusot pa rin ang ilan sa kanila. Impact daw ba yung war on drugs? Meron naman. Kaya lang, meron. Siyempre may takot, siyempre patayin yan eh. Kung saan, lumalim yung pag-iingat namin. Siyempre, yung dating pwedeng mag-aslaw na galaw mo, ngayon, magiging lalagyan mo ng pag-iingat. Siyempre, kung saan, lalaliman lang yung galaw sa yung todo ingat. Sinuspindi man ang PNP anti-illegal drugs operation, tiniyak naman ng PDEA na mas paiigtingin ito ang operasyon kontra droga sa pakikipagtulungan ng militar. Ayon kay PDEA Director General for Administration Jesus Fajardo, nananatiling epektibo ang kampanya ng kasalukuyang administrasyon laban sa ipinagbabawal na gamot. Katunayan ay tumaas ang halaga ng shabu nitong mga nakalipas na buwan batay sa kanilang investigasyon. Dati is 3.5 yung per gram. But yung is 7,000 na per So, ibig sabihin, ang indicator is kumukunti yung supply natin. And then doon sa demand reduction, tama yung sabi ni Sir Oli na it is a holistic approach. Kasi sabi ko, kahit na nagbawas tayo ng supply, kung nandun pa rin, hindi naman tayo nakapagbabawas ng demand o yung mga users. Muli namang nanawagan ang PDEA sa publiko, partikular na sa mga barangay officials, na agad i-report sa ahensya ang mga impormasyong may kinalaman sa anumang illegal drug operation sa kanilang lugar. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Formal nang idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ika-25 ng Enero bilang SAF 44 Day of National Remembrance
ng PNP Special Action Force members. Nasawi ang SAF-44 noong January 25, 2015 habang ginaganap ang kanilang tungkulin na pagdakip sa isang international terrorist sa Mamasapano, Maguindanao. Sa bisa ng Proclamation No. 164 na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong February 21, hinihikayat ang sambayan ng Pilipino na alalahanin hindi lang ang kagitingan ng mga SAF-44 kundi ang sakripisyo ng bawat tauhan ng unipermadong hanay ng pamahalaan para panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Arestado ang isang hinihilalang hold-upper matapos maaktuhang ng bibiktima sa Tondo, Manila kagabi gamit ang replika ng isang 45 na baril. May report si Asher Kadapan live. Asher, magandang umaga. Yes, magandang umaga, Attorney G. Arestado nga ang isang suspect na hold-upper matapos maaktuhan ng mga pulis. Ang tangka umano nitong pang-hold up sa Juan Luna Street sa Tondo, Maynila, pasado alas 10 kagabi. Kinilala ang suspect na si Roderick Lerio, 38 taong gulang at taga-barangay 160 sa Tondo, Maynila. Ayon kay Police Superintendent Robert Domingo, biglang nagtakbuhan ang mga taong nag-aabang ng sasakyan matapos maglabas ang suspect ng baril umano. Agad responde ang mga nagpapatrulyang pulis sa lugar at sinita ang lalaki kung saan nakuha umano ang replika ng 45 na kalibre ng baril. Ayon pa sa hepe ng pulis, marami na umanong nabibiktima ng pang-hold up sa madilim na lugar na iyon kung saan nahuli ang suspect. Samantala, attorneys, sasampahan ng kaso ang suspect laban sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms dahil itinuturing na firearms ang replika ng baril. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Asher Kadapan live mula sa Maynila. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Rina, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. Malaysian authorities have declared Kuala Lumpur International Airport free of toxic substances after sweeping through one of the terminals in search for toxic chemicals following Kim Jong-nam's murder. The estranged half-brother of North Korean leader Kim Jong-un was killed on February 13 at the airport by VX nerve agent. Experts says VX is one of the deadliest chemical weapons created by man. It is classified by the United Nations as a weapon of mass destruction. Kim Jong-nam was waiting at the departure hall when he was attacked by two women who splashed his face with the liquid. He died en route to the hospital. Meanwhile, the newly revitalized Nokia phone business brings back the classic 3310 phone at the World Mobile Congress in Barcelona. Finnish network equipment maker Nokia, which has licensed its phone and tablet franchise to HMD, announced a widely anticipated version of its classic 3310 talk and text phone with bigger screens. Here is a statement from HMD President Florian Siech. Really is from the heart. We've had so many consumer asking for bringing back some of the Nokia icons, and the 3310 certainly is one of them. And we had. The company will also re-enter the global smartphone market with 4 new models. Nokia was the dominant maker of mobile phones in the pre-smartphone era. In other news, US-born giant panda Bao Bao, who goes through a month-long quarantine in Chengdu City of southwest China's Sichuan province, adapts to her new habitat. Bao Bao has started to eat some local bamboos and Chinese-style bread. Breeder says the panda needs some time to learn Sichuan dialect so she can better communicate with her keepers. Bao Bao, which means precious or treasure in Chinese, was born at the National Zoo in Washington, D.C. to panda parents on a loan from China. Under an agreement between China and the U.S., such panda cubs must be returned to China before they are 4 years old. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina.
Parang gusto ko yung 3310. Naalala ko yung high school days. Oo. Saya. High school ka ba nun? Oo. Ikaw, college na. Ganyan na. Relax ka lang dyan. Relax, Okay. Para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Agad ka kinarma ka. Tagal eh. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Tinatayang 6 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska ng PIDEA sa isang ginang sa Taguig City. Sindikato sa loob ng New Bilibid Prison, itinuturing na nasa likod ng transaksyon sa iligal na droga. 13 drug suspects na tumakas sa PIDEA Jail sa Campo Olivas kahapon tinutugis na ng mga otoridad. Neglected tropical diseases sa bansa, target na masugpo ng DOH sa taong 2030. Boxing icon Manny Pacman Pacquiao at British boxer Amir Khan maghaharap na sa April 23. At munting pangarap na pangkabuhayan showcase ng isang senior citizen sa Makati City ipinagkaloob ng UNTV katuwang ilang partner in public service. Sa detalye po ng mga balita, tinatayang 6 na milyong pisong halaga ng hinihalang shabu ang nakumpiska sa isang ginang na naaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Taguig City kahapon. Ayon sa sospek, isang sindikato umano sa loob mismo ng New Bilibid Prison ang sangkot sa iligal na operasyon. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong. 1 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6 na milyong piso ang nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Region 4A sa isang entrapment operation sa isang mall sa Taguig kahapon ng hapon. Arestado ang suspect na kinilalang si Gladys Ortega, 43 anyos. Si Gladys ay sinasabing ginamit na drug courier ng isang sindikato na kinabibilangan ng mga inchik na nakapiit sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Meron tayong insider na alpha asset ginamit natin para makakonect dito sa sindikato sa loob. Tapos nung nakuha natin yung tiwala, kami na mismo yung nag-set ng transaction. Nag-agree, magpa-deliver kami ng 1 kilong shabu. Ayon sa suspect, isang nagngangalang Marieta ang may kontak umano sa mga sindikato na nasa loob ng NBP. Ito ang di umano'y kumontak sa kanya upang ihatid ang droga kapalit ng 2,000 piso. Kailangan ko rin sir po ang pera eh. Kano po opera sa inyo? 2,000 lang po. Sinisisi po ako. May mga sinisisi ako ng anak ko. Sabi ko, naandyan na yan eh. Siyempre kailangan ko rin harapin. Aminado naman ang PIDEA na mula ng buwagi ng Anti-Illegal Drug Group ng Philippine National Police ay nagsimula na naman ang pagkalat ng illegal drugs sa mga lansangan. Ayon sa ahensya, sinasamantala ng mga illegal drug syndicate ang kanilang kakulangan sa mga tauhan upang makapag-operate. Allegedly, ito yung mga Chinese syndicates na nag-ooperate sa loob ng Bilibid. May nakakalusot na naman. So, gaya po na sa akin, Nag-uumpisa. Medyo tinetake advantage nila yung kakulangan ng PIDEA sa tao. So ngayon nagsisimula na naman sila mag-distribute gamit yung mga courier na ito. At kasunod ng pangyayari, inaasahang masihigpitan pa ng mga otoridad sa NBP ang seguridad na ipinatutupad sa mga preso at maging sa mga bisitang pumapasok sa bilangguan. Samantala, muli na namang nanawagan ng ahensya sa publiko na makipagtulungan sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon kung may nalalaman silang transaksyon o operasyon ng illegal drugs sa kanilang lugar. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Camp Vicente Lim, Laguna. Plano ng Department of Health o DOH na masugpo ang neglected tropical diseases sa bansa pagsapit ng taong 2030. Naniniwala ang kagawaran na magagawa ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor ng pamahalaan. Narito ang hataw na balita ni Gladys Tuabi. Kabilang sa mga tinututukan ngayon ng Health Department ay ang mga kaso ng neglected tropical diseases sa bansa. Ayon sa World Health Organization, ang NTDs ay iba't ibang uri ng communicable diseases na laganap sa tropical at subtropical countries.
Ang Pilipinas ay apektado ng 6 na uri ng NTDs, ang leprosy, rabies, filariasis, schistosomiasis, soil-transmitted helminthiasis at food and waterborne diseases na karaniwang nakukuha ng mga nakatira sa maruming kapaligiran. Naniniwala ang DOH na sa pakikipagtulungan ng iba't ibang government sector, lalo na ng mga local health units, ay maaabot ang target na masugpo ang neglected tropical diseases bago o sa pagsapit ng taong 2030. It's very important that all these diseases, the community is aware about. So, kailangan yung mga IEC materials, mga posters, mga leaflets and pamphlets. And then when people recognize the illnesses, they refer to the appropriate facility or they take active steps in finding out how to treat the disease. Ayon kay Health Secretary Ubial, noong nakalipas na taon, 10 sa 28 probinsya ang nagtagumpay na maalis ang schistosomiasis bilang public health problem. 35 naman sa 45 endemic provinces ang nasugpo ang lymphatic filariasis, habang 41 lalawigan naman ang nagdeklara ng rabies-free. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Ihahatid po sa atin ni Victor Cosare ang ating mga balitang Prom D. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June. Maayong buntag kang Kuya Daniel. Ani ang detalye sa atong mga balitang Prom D. Gibantayan karon pag-ayo sa lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Quezon ang kampanya batok sa illegal nga droga bisan gipaundang usa ang War on Drugs sa Philippine National Police. Tumong sa maong lakang nga malimpyo ang probinsya sa illegal nga droga. Si Chapit Cablayda sa balita. Sisikapin ng Quezon Provincial Government na maging drug-free ang buong lalawigan sa malapit na hinaharap. Nito lamang nakalipas na linggo, idiniklara ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 4 na drug-cleared municipality ang bayan ng Pitogo. Ibig sabihin, walang drug pusher o user, walang sabu laboratory at walang marijuana at sabu plantation sa lugar. Pinapati ko ang Pitogo, being drug-free sa mga sa Pitogo. This is the combined effort of your leadership, Barangay County. Sana yung ating Ang bayan ng Pitogo ang magsisilbing modelo ng iba pang mga karatig lugar sa lalawigan upang mapaigting pa ang kampanya kontra iligal na droga. Tayo ko po isa na tutukan po ng local government unit sa pamumuno po ng ating ng mga mayor and din sa suporta po ng sangguniang bayan at ang kapulisan po. At sa kabila ng suspensyon ng Oplan Tukhang ng Philippine National Police, katuwang naman ng ahensya ng PDEA ang Anti-Illegal Drugs Campaign. Layo ng kampanya na maging ang mga maliliit na barangay ay malinis sa operasyon ng ipinagbabawal na gamot. Pero ang ginagawa namin in every barangay, by sectors ang ginagawa or by sitio, by purok. Ang lalawigan ng Quezon ay binubuo ng mahigit 1,200 barangay. Batay sa datos ng Quezon Provincial Police, mahigit 600 dito ang apektado ng illegal drugs, habang halos 200 naman ang idiniklarang drug-cleared barangay. Japet Cablayda, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Gipangita na karon sa mga otoridad ang 13 ka mga drug suspects nga nakaikyas kagahapon sa kadlawon sa PDEA Jail nga naasulod sa Central Luzon Police Headquarters sa Camp Olivas. Apan wala gibutyag sa mga otoridad ang ilang mga ngalan. Sumala pa sa PDEA Central Luzon, migamit og chainsaw ang mga suspect aron maputol ang steel bar sa presuhan. Gisuta pa karon kung nganong nakalusot ang maong himan sa kampo. Gipalapdan na hangtod sa Metro Manila ug sa mga kasikbit nga probinsya sa Central Luzon ang manhunt sa mga pulis aron madakpan na sa dali nga panahon ang mga suspect. Pagatutukan karon sa Department of Agriculture Region 4A ang pagpasaka sa produksyon sa mais sa Calabarzon tungod kay daghan na ang nangita niini. Si Vincent Octavio sa balita. Kakaunti lamang ang mga magsasaka na nagtatanim ng mais sa Region 4A o Calabarzon Region. Ayon sa Department of Agriculture, isa ito sa dahilan kung bakit mababa ang produksyon ng mais sa lalawigan. Problema naman ito ngayon ng kagawaran dahil kinakailangan mapalakas pa ang corn production dahil sa tumataas na demand dito, partikular na sa Batangas.
Ito ay dahil maraming pagawaan ng patoka o corn feed sa lalawigan. Bilang solusyon, plano ngayon ng DA na tulungan ang mga magsasaka upang lumaki ang produksyon at kita ng mga ito sa pamamagitan ng cluster farming. We are strengthening, we are empowering the farmers, make them into association through clustering. And later on, yung clustering na lang, pwede magiging kooperatiba. Pag naging kooperatiba ka na, pwede ka nang umutang sa bangko, no? And then yung mga traders hindi mahihirapan na pumunta sa'yo kung maraming nagtatanim ng mais. Hihikayatin din ng Agriculture Department ang mga magsasaka na taniman ng mais ang kanilang mga lupang sakahan na wala pang tanim sa kasalukuyan. Ang ating pong production ngayon ay nasa 96 metric tons sa sa 5 probinsya. Kaya lamang hindi po nito kayang i-sustain ang ating pong pangangailangan sapagkat ang ating region ay nangangailangan ng mahigit 800 tonelada ng mais. Kulang at kulang po ang atin pong napoproduce dito sa ating lugar. Sa kasalukuyan ay umaangkat pa ng mais ang Calabarzon sa Caratig Region upang masustinihan ang kakulangan ng supply ng mais. Kaya naman umaasa ang kagawaran na makatutulong ang mga programa ng pamahalaan at kooperasyon ng mga magsasaka upang maabot ang target sa corn self-sufficiency. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Kapinsaw sa kalibong ang mga estruktura sa Quirino Hill sa Baguio City ang pagapinturahan og puti og pastel colors isip kabahin sa bagong Rev Bloom project sa Department of Tourism. Si Bradley Rubusa sa balita. Formal nga nang luginda ito'y project po raw iti Departamento ti Turismo dito'y Baguio City. Daytoy kadwa iti Rev Bloom project iti DOT car nga may sa rehabilitasyon iti syudad panggap iti kampanya ti turismo. Ti puraw ket nagapugarod iti Ilocano nga sao kayat nasa uwan ket diay kolor nga puraw. Sigon ti inisyal nga plano nga mapintaan amin dagiti babbalay ijay Quirino Hill iti kolor nga puraw manipod iti bubong na aging gana amin nga didingna. Mga puraw kaya talaga nga napintas iti itigna kada tayo nang runang mapangulagang iti climate change. Yan. Ano nagiging sa surut-surut na kayo din? Ang una kaya tayo magkunsahan, we are facing a serious battle against climate change. At dahito, tinadiscovery nga may isa, nga napintas, nga pangbubal tayo iti panagsukat ti climate. Ngamdimot impalubos dagiti umili panggap iti panagpintura ti kolor nga puraw, ijay babalayda. Kinunada pa nga agbalin kasla a Campo Santo iti Buyana. Gapo iti napasamak katungtungan kadwa iti residente. Bubong laang iti mapinturan ti puraw. Pastel colors met ti mausar dito'y sango. Igigid ken likod ti babalayda. Depende iti mapili ti akin balay ti mausar a kolor ti didingda. Idi Sabado ket nairogyan metten daytoy inaugural painting ti Project Puraw sa diay Baguio City. At ito na po yung inaugural painting na umpisahan na ang Project Puraw. So kanina po nasa bubong kami, nagpipintura ng puti. Dito naman ho, nagpipintura sila yung napili ng may bahay na yan, na may-ari, yung kulay na gusto nila na pinturahan. Dumanon nga nasurok may saribo ken limagasot nga istruktura sa diay upat a barangay ti Quirino Hill ti mapinturan tapno mapapintas iti Buyana daytoy a lugar. Mauray met nga may sa atawan bago mailipas daytoy a proyekto. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Baguio City. Og kana ang kinatibukan sa atong mga balitang promdi karong buntag. Gikan diya sa Davao City, balik diya sa Kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cozare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Laguzan. Yes, Angel. Thank you, Monica.
And for news abroad, firefighters battled a fire that devastated a commercial shopping center in the province of Treviso in Italy on Saturday. No injuries or fatalities had been reported. The emergency services believe no one was inside the building at the time of the fire. Investigation is underway to uncover the cause of the blaze that completely destroyed the Parco Stella shopping area. The shopping center has a total land area of 30,000 square meters. It has a huge hypermarket, clothing and electronic stores, and various restaurants and cafes. Thousands of families caught up in South Sudan's famine are hiding from marauding gunmen in the swamps and islands of the Nile River. Families cannot farm crops or earn money to buy food. Many of them survive on a diet of water lily roots and the occasional fish. A crowd of 20,000 people have emerged from the swamps and assembled at the rebel-held village of Thonyor in Lear County when they heard the United Nations was registering people for emergency rations. The UN has declared that parts of South Sudan are experiencing famine. Some 5.5 million people, or nearly half the population, will not have a reliable source of food by July. In other news, hundreds of residents and tourists in Argentina's Patagonia region were treated to a special site early on Sunday when they witnessed the first solar eclipse on 2017. The phenomenon is known as a ring of fire eclipse. In this kind of eclipse, moon is smaller than the sun, so a ring of light is visible when the moon passes over the sun. The ring of fire could be seen for almost an hour. Observers don sunglasses with special filters, heeding experts' warnings that viewers should not look directly at the eclipse without eye protection. Sunday's eclipse was visible only in parts of southern hemisphere. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Ramdam na ng ilang commuter sa Caloocan City ang epekto ng tigil pasada ng ilang transport group ngayong araw. Alamin natin ang detalye mula kay Joan Nano, live. Kumusta ang sitwasyon dyan, Joan? Yes, magandang umaga sa iyo, Monica. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasambahay. Narito nga kami ngayon sa May Monumento, Caloocan upang alamin nga ang sitwasyon ng isinasagawang tigil pasada ng ilang transport group ngayong araw upang tutulan nga ang plano ng pamahalaan na jeepney phase-out at modernization program. So sa ngayon, Monica, kung makikita natin dito sa May Monumento ay medyo may ilang mga pasahero na rin yung nahihirapang sumakay. Pero kung ikukumpara natin ito sa naging tigil pasada noong February 6, sa ngayon ay mas kakaunti pa lamang ang bilang ng mga pasahero na nahihirapang makasakay para nga pumasok sa kanilang mga trabaho. Nabawasan ang kanilang bilang dahil na rin maagang nagsuspinde ang Malacanang ng klase sa elementary at sa high school sa buong Metro Manila at iba pang mga lugar na apektado nga nitong transport strike. Ayon nga sa Pangulo ng Grupong Piston na si George San Mateo, tinatayang aabot sa 80% ng kanilang mga driver at operator dito pa lamang yan sa Metro Manila ang hindi nga babiyahe ngayong araw, habang nasa 70,000 jeepney units naman ang magmumula sa Stop and Go Coalition. Pero dahil dalawang transport group lamang, Monica, ang kasali nga dito sa nationwide tigil pasada, kung makikita natin, meron pa rin namang mga jeep ang bumabiyahe ngayon. Ito yung mga mula sa grupo ng Pasang Mazda, Fedjodap, Akto at iba pang mga transport group. Sa ngayon ay nakaantabay na dito sa monumento ang ilang truck mula sa MMDA para magbigay nga ng libreng sakay sa mga pasahero na may stranded. Meron din tayong nakitang mga nakadeploy na tauhan mula sa LTFRB at MMDA na umaasiste doon sa mga pasahero at maging sa daloy ng mga sasakyan. Bukod nga dito sa tigil pasada, mamayang alas 11 ng umaga ay magtitipon-tipon itong mga tsuper at operator ng Piston at Stop and Go dyan sa may Quezon City Circle at sabay-sabay na magmamarcha papuntang Menjola kung saan dyan nga sila nakatakdang magsagawa ng ilang programa mamaya. Una nang nanindigan ang grupo ng Piston na hindi sila makikipagdialogo sa LTFRB hanggat hindi nga natatapos ang kanilang transport strike ngayong araw. Para daw talagang maiparamdam nila sa gobyerno yung kanilang pagtutol dito sa jeepney phase out. At sinasabi nga nila na kung talagang hindi pa rin sila pagbibigyan ng LTFRB, hindi talaga i-abolish ng LTFRB itong planong jeepney phase out, ay nagbanta rin sila na gagawin nilang buwan-buwan itong pagsasagawa ng nationwide tigil pasada. Samantala, Monica, alamin naman natin ang sitwasyon
sitwasyon ng trapiko sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, puntahan natin itong sa may area ng Quiapo, Manila. Sa mga sasakyan po na babiyahe papunta po ng Loton, Manila, sa ngayon medyo nagsisimula na pong dumami yung volume ng mga sasakyan. Kaya naman asahan na po ng ating mga motorista ang moderate traffic sa area po na yan. Gayun din po ang sitwasyon na mararamdaman ng ating mga motorista at mga commuter para naman po sa mga bumabaybay sa kabilang bahagi ng kalsada. Ito naman po yung mga babiyahe papunta ng Espanya, Manila. Sa ngayon ay moderate traffic situation na rin po ang kanilang mararamdaman sa area po na yan. Samantala sa may Monumento MacArthur Highway naman po tayo, itong mga sasakyan po na babiyahe papunta dyan po sa may area ng Malinta. Sa ngayon walang masyadong Maraming salamat, John Nano, para sa ulat na yan. UNTV katuwang ang ilang partner in public service sa Munting Pangarap na pangkabuhayan showcase at dagdag puhunan ng isa nating kasambahay na senior citizen. Narito ang hataw na balita ni Leslie Rombowen. 16 na taong nagtrabaho bilang security guard si Mang Ernesto Ferrer, 71 anyos at mula sa Barangay Guadalupe Nuevo, Makati City. Taong 2000 nang mawala siya sa serbisyo at hanggang ngayon ay wala rin siyang trabaho. Ayon kay Tatay Erning, malaking tulong sa kanya ang natatanggap na 1,200 pisong pensyon kada buwan. At bagaman matanda na, nais pa rin ito na magamit ang natitirang lakas upang makatulong sa kanyang pamilya. Bawat tulong ng Panginoon po, wala na magmula po nung maoperan yung aking mata, hindi naman po ako nagkakaroon ng mabibigat na karamdaman po. Sa ngayon ay nag-aalaga rin si Tatay Erning ng ilang piraso ng manok na nakatutulong din sa kanilang pantusto sa araw-araw kahit papaano. At alang-alang sa kanyang mga apo na nagpapasaya sa kanya, nais pa rin niyang magkaroon ng iba pang hanap buhay upang makasapat sa pangangailangan nilang mag-anak. Kaya ko po naisip na humingi po ng tulong sa Munting Pangarap kasi po para makapagtrabaho ng maayos po at makatulong naman sa pamilya ko at saka sa mga ibang tao po na nangangailangan ng tulong. Pagka halimbawa po na nakapagtrabaho ng konti, baka po matulungan ko rin po yung mga apo kong nag-aaral na maliliit. Hindi naman siya binigo ng Munting Pangarap program ng UNTV sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon at tinugon ang kanyang hiling na puhunan upang makapaglako ng panindang gulay at iba pa. Bukod sa mga paninda, may tinanggap din si Tatay Erning na dagdag puhunan mula naman kay Brother Eli Soriano. Lubos naman ang tuwa at pasasalamat nito sa tulong na ibinigay ng himpilan para sa kanya at kanyang pamilya. Hindi po ako makapaniwala na andito na po pala ako na yung kahilingan ko po. Makuha ko na po. Yun po. Tsaka buong puso ko pong nagagalak po ako dahil sa tulong ng Panginoon, mayroon na rin po kaming magagamit na mag-asawa sa panghanap buhay po. Nagagalak po ako dahil natupad na rin yung pangarap ko po na makuha ko po yung pangarap na makakatulong po sa aming pamilya. Leslie Longbowen para sa Serbisyong Kasambahay.